Mga bossing, kung babalikan ho natin, no, nung congressman pa si Rodante Marcoleta, minsan na din po yang kumambyo eh. No? Kumambyo po patungkol doon sa West Philippine Sea, mga kababayan. Kung maalala niyo po, mga katagang sinabi ni Rodante Marcoleta, there is no such as West Philippine Sea ho, mga kababayan. Yan. Di ba? Matindig niyang sinabi yon nung nasa Congress siya. Ngayon, mga bossing, panahon ho, nung kinabukasan, siguro na pagkamulat niya ng kanyang mata, nakita niya galit ang mga Pilipino sa kanya. Biglang kumambyo na ang ibig lang daw niyang sabihin ho, mga kababayan, ay doon sa there is no such as West Philippine Sea ay yung pangalan lang daw po na West Philippine Sea. Ngayon naman ho, mga bossing, no? Senador na siya, ang gusto naman is i-give up yung KIG, yung Kalayaan Island Group. At ako ho, mga kababayan, no? Rinig na rinig ko po yun at meron kaming mga video na itinago at hindi namin, kumbaga, talagang nakatago. Kung patawag man tayo sa Senado, bakit mo sinasabi na si Rodante Marcoleta ay nagsabi na i-give up yung Kalayaan Island Group? May ipapakita ho tayo. Ngayon, kumambyo pa din ho siya dyan, mga bossing. Ano ang sabi niya? Yung tubig lang daw ng Kalayaan Island Group ang gusto niya. Pero rinig na rinig nating lahat, di ba? Yung mismong Kalayaan Island Group, para mas madali, i-give up natin. Ngayon, mga bossing, nagkaroon ng hamunan sa debate. Sabi ko, kapag ka ito pinatulan ni Jay Tariela, pinatulan ni Jay Batumbakal, at si Judge Carpio, Jerry ito. Ngayon, mga kababayan, na-realize ko, hindi pala dapat patulan yung debate na yon. Kasi parang patibong o trap ni Marcoleta para sa mga Pilipino yung debate na yon. Kapag ka pinatulan, magiging mukha lang yan na, o tingnan mo nga, sa bansang Pilipinas, sa loob ng Pilipinas, pinagdedebatehan kung kanila ba o hindi yung Kalayaan Island Group o yung West Philippine Sea. Bibigyan lang ho natin, mga kababayan, ng isipin ang China na, o tingnan mo, baka atin naman talaga yun. Di ba? Pagbibigyan lang natin sila na mapag-usapan kung kanino talaga yung mga isla na yun. Wala naman hong ganyan dati. Biruin mo nga yung Kalayaan Island Group, meron pong mga opisyales na nakatalaga, meron pong mga inihalal ang taong bayan, may vice mayor, may mayor, di ba? Mga bossing, kumbaga, hindi na dapat talaga pinagdidebatehan ho, mga kababayan. Which is, si Judge Carpio, hindi ko din siya masisisi. Siguro, inis, talagang buwisit doon sa mga pagpapakalat ni Marcoleta nung there is no such as West Philippine Sea. Kaya pumatol. Pero, ngayon, mas naliwanagan ako kung bakit hindi pumatol si Jay Tariela at si Jay Batumbakal kay Marcoleta. Kasi hindi naman dapat pinagdedebatehan dahil atin to. Pakinggan ho natin ito, mga kababayan. Is there West Philippine Sea, sir? Yes, sir, that's non-debatable. You know, sir, every time we talk about the upcoming presidential election, po, sila Jay Tariela, mga nangunguna po, mga spokesperson po na talagang kinabubisita ng China kasi nga ho, talagang palaban. No, talagang nakakarating sa mga kapwa natin Pilipino yung mga katotohanan kung ano po talaga ang mga nangyayari doon sa West Philippine Sea. Kasi ang China, alam niyo naman no, mga kababayan, 'di ba? Winaterkano na nga ho tayo niyan. Pero ano pa ang ano nila? Ano pa ang palabas nila? Na sila yung kawawa, na sila yung yung kumbaga pinoprovoke ng Pilipinas ang China para gawin nila 'yon. Paawa effect, pa-victim effect. Yan po ang estilo din ng mga DDS, mga kababayan. 'Di ba? I would like to believe that that is also a concern for the People's Republic of China, who will be the next president. And Correct. Kaya nga po sabi ko sa inyo baka talagang may pondo ang China sa Pilipinas, no? Lalong-lalo na sa eleksyon, no,
sinasabi yan. Nagpopondo ang China ng kandidato nila sa Pilipinas. Bakit to? Kasi kapag ka naging pro-China yung magiging susunod na presidente, kagaya ni dating Pangulong Duterte, tingnan nyo ano ginawa doon sa West Philippine Sea. Ano ginawa doon sa UNCLOS? Tinungangaan. Papel lang daw ho. Naging pabor lahat ho sa China, mga boss. 'Di ba? So ngayon, pagka nagpondo at pro-China ang presidenteng makuha natin diyan, naku po, unti-unting masasakop at unti-unting mapapasa China na po ang Pilipinas, mga kababayan. Meron pa nga silang mga naratibo eh. 'Di ba? Na yung Palawan daw po ay minsan o dating kanila po sinaunang panahon. Tapos kung titingnan mo, nung mga panahon ni dating Pangulong Duterte, nakakakuha nung mga birth certificate na peke, no? At karamihan na nagkaroon, sinasabi, di umano, yung mga Chinese citizen daw ho. Mga China people, tapos ang gagawin, bibili ng malalaking lupa diyan sa Palawan. Para sa ganun, kumonek doon sa naratibo nila na ang Palawan po ay dating sa'min. Tingnan niyo nga ho, may mga titulo po kami sa'min mga nakapangalan yan, Kaya talagang talagang delikado po talaga, mga bossing. Kung sino man yung susunod na presidente, kailangan pro-Philippines lagi para hindi maibenta ang ating bayan. Obviously, anybody whom they are really betting to be the next president is somebody who's not going to stand up for our rights, because it will be on their disadvantage if the next president will continue what President Marcos has been doing so far. Kung ako ho ang tatanungin niyo, mga kababayan, gusto ko po yung ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Simula umpisa ng kanyang pagiging presidente hanggang sa dulo ng pagiging presidente. At ang gusto ko po, kung sakali na may legal na paraan, mga kababayan, na maipagpatuloy ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagiging presidente niya, okay ho ako dyan. Pero kung hindi, kung sakali man totoo yung mangyayaring Leni sa presidente at BBM sa pagka-vice presidente, mga kababayan, ay nako, asahan nyo mga kakamping, iboboto ko si Attorney Leni Robredo, At para naman maipagpatuloy ni Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang nasimulan, at least back up. O kung yung tinatawag ng mga DDS na spare tire, at least back up. Pero hindi ho, ganun ang nakikita ko dito. Kapag ka Leni, BBM, nagkatuloy-tuloy ho, mga kababayan, ay nako, joint force ho yan. Siguro, mangyayari po, i-explain ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga nangyari nung panahon ng siya ay presidente, ito ang gawin diyan. At least magiging easy, magtutulungan ho. Hindi kagaya nitong vice presidente po natin. Pinagyabang na ho ng mga DDS na spare tire lang ho. Kumbaga wala, gala-gala lang ang gagawin. Hindi naman daw kasi presidente. Hindi ho gano'n para sa akin. Presidente at vice presidente dapat po nagtutulungan. Exposing Chinese aggression. So I would like to believe that, the Chinese embassy really putting a lot of efforts to silence me, to stop transparency, and to convince the national government that when you talk about West Philippine Sea concern, it should only be through the diplomatic means, that it should only be the DFA. Yan naman po talaga ang nakikita natin. Ang nakakalungkot po, pati po yung mga senador natin ay pinatatahimik din po si Commodore J. Tariela, mga kababayan. Di ba? Tingnan mo sila Robin Padilla, tingnan mo sila Rodante Marcoleta. Sino binabanatan nila? Si J. Tariela ho. Dahil doon sa caricature ho, mga kababayan. Si Alan Peter Cayetano, magtanggal na tayo nung mga nakaupo sa gobyerno ng puro dayuhan ang ipinagtatanggol, mga kababayan. Dapat simula ngayon, pro-Philippines na lahat tayong mga Pilipino. Di ho ba?